na mag 1 month man nga walay ulan. Pero tigid kay abok mga abyan kag init. Salamat sa Ginoo. Gibunyagan niya kita karon nga gabi. Okay, gibisbisan niyang palibot. All right, 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Okay, requeston ko si Nobin kag si Vince nga pasulod niyo aton whiteboard. Okay, dugay-dugay. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Chapter number 2 verse 1. Okay, ara na? Okay, all together, verse 1, go. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him. Okay, so na lang, verse 3, until verse 3, ready, go. That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither be spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Lord, thank you this evening. Especially, Lord, sa ulan, salamat Ginoo sa imo pagbubo, pagbunyag, pagpalamig sa amon palibot. Especially, Lord, amon mga tanom, mga palibot, nga medyo, Lord, nagadry naman, nagalaya, tungod sa dugay man nga ula-ulan. Salamat, gid Lord, nga nabugnawan, amon palibot, kag amon mga dalan, Ginoong Dios. Salamat man nga nakahingagaw ang mga brethren tonight. Salamat sa opportunity nga kami liwat, Lord, magatipon sa isa ka purpose, sa pagpamati, pagtuon sa imo balaan nga pulong. Kabayo Dios nga ini nga pulong, amon mabatian, kag mabasa karon gabi, magabulig nga kami, Lord, magapag-on, tubo, diya sa imo hibalo, kag labaw sa tanan Ginoo, mangin epektibo kami nga Kristohanon. And amay, nagapasalamat man kami sa mga blessing, mga testimony nga kung sa diin, Lord, amo nakita paano ikaw gahulag, paano ikaw gabulig, kung paano ikaw gaubay sa amo Ginoo adlaw-adlaw. Salamat gid Lord nga ikaw wala kambyo sa imo pagkamatutom sa amon nga kinabuhi. Karon nga gabi amay, sa amon pag-proceed sa amon Bible study, updi giyahi kami sa ngalan ni Jesus, paagi sa gahom sa Espiritu, amon gitugyan ang tanan. Amen. Kag amen. Okay, tungko kamo palihog. Coming of Christ, of course, ini nga butang mga utod nagahisgot siyang rapture. Okay? Iba to siyang second coming, kaya ang second coming, matabo na siya sa punta sang tribulation period. Pero ini siyang coming of Christ, rapture. Now, hindi kita kakita sang word for word nga rapture, but ang principle aton makita nga ara sa Bible, which is caught up, coating up, catching up together. Pagsalo, pagsakgaw, pagsakmit, pag-snatch, mga utod sa mga linuwas, mga Kristohanon. Ano po silingon sa coming of Christ or rapture? Common term na to, rapture. Ano ang event? Ano ang event para sa aton bilang mga Kristohanon? Amo na ginatawag nga gathering. Ara sa aton gibasa, verse number 1, hambal ni Apostle Paul. Okay? Ara dira, now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him. Okay? Pagtigom, pagsakmit, pagtipon sa mga katawhan sang Dios. Amen? Excited ba kita? Nahambal ni Brad Bucky nga kuntani mag-rapture na. Okay, ang Kristohanon nga luwas, wala nagahadlok o wala nahadlok sa rapture.
isa ka bagay nga dili nato nakahadlukan, kundi isa ka bagay nga kita dapat excited. Nga man, gitawag na siya the blessed hope. Titus chapter number 2, verse 13. The blessed coming, the blessed hope. No? The glorious appearing of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, sino ang iya i-gather? Sino ang iya i-gather? Of course, mga utod, all believers. All believers. All children of God. Believer ba kita? Okay? So, ang pamangkot, Pastor, apil ba ang backslider? Ang backsliders? Kapati kita abiyan nga ang taong luwas gina. Kapati kita nga ang taong luwas, hindi na pwede nga luwas subong buwas, hindi. No? Mga kabiyanan. Tanan nga Kristohanon nga nag-believe sa gospel. No? Apil sila sa rapture. No? Once nag-believe ka, nag-trust ka sa finished work ni Jesus Christ, apil ka sa rapture. Okay? Wala na siya mga kabiyanan. Wala na gadipindi, nagsimba ka o hindi, nag-backslide ka, matinumanon ka. Kaya wala na gabase sa atong work ang kaluwasan. Gabe siya sa imong pagtuo kag relasyon kay Jesus Christ. Alright? Clear na sa aton. Of course, mga utod, okay, may concept mga abiyan, inatawag nga mid-trib, or mid-tribulation. May mga pastors, kapati, nga ang rapture, mag-abot sa tunga-tunga sang tribulation. Butsilingon na anay partial tribulation. Sa 7 years, okay, 7 years, 3.5. First 3.5, may experience pa, mga utod. Okay, mag-tribulation anay, tungaon ng 7 years, tribulation. Sa tunga-tunga dira, amo pa daw ang pag-rapture. So, tawag na partial rapture partial tribulation. Nga sa tunga, nasa 7 years, 3.5, bago pa ang rapture. But silingon, ang mga Kristohanon, maka-experience pa daw sa tribulation period. Sa sulod sa 3.5 years. Okay? Nawato na lang taon sa Bible kung amo ba na, mga abiyan. Okay? Ang mas lala, ini gitawag post-trib. Post-tribulation, paghamban mo post, after. Post. Post. But silingon, sa bilog 7 years, may experience sa mga Kristohanon ang tribulation period bago pa mag-rapture. So, wala na. Diin mo na ibutang ang second coming dito. Kung ibutang mo dira, kung tuod ni abiyan nga ang rapture bago after sa tribulation period, ang second coming sa punta sa tribulation period. Tibot silingon, nagdoble na. May rapture, may second coming. Wala na. Nagagulo-gulo na. Mga kabiyanan. Budlay ni mga utod. Hamakon mo na ang Kristohanon, bilog. May antikristo, may antichrist, kung mag-rin. Ang beast, kag antichrist, mag-rin sa kalibutan. May experiensyahan pa sa mga Kristohanon. Ang kabudlay sa tribulation period, magian pa ka mga Kristohanon. Wow. Grabe. Hindi na siya mo mga utod. So, ang aton gipatihan, ang aton ginatindugan, ining ginatawag nga pre-trib o pre-tribulation. Magsiling kag pre before, post after, mid tunga-tunga. Ang aton gitindugan dire as rightly dividing, biskan wala pa kita ga rightly divide mga utod sadto. Ang aton position dire pag abot sa rapture nga kita pre-tribulation. Christ will come, Christ will rapture the church before the tribulation. Mga utod. Lantawa bala chapter 5. Lantawon ta? 1 Thessalonians 5:9. 5:9. Amo ni aton proof mga utod nga way kita gapati sang mid-trib, post-trib, kundi pre-trib kita. Chapter 5 verse 9.
1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Aton basahon, ready, go. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Amen? So kita daw, for God hath not appointed us to wrath. Wala kita gi-design, wala kita nakaprogram para sa kaugot sa Dios. Ang tribulation, that's the time ibubo sa Dios ang iyang wrath, pouring of wrath, 7 bayal, 7 trumpets, 7, tulo na siya ka, tulo na ka 7-7, mga abyan, nga iya ibubo, no? Mga 7 bayals, 7 seals, 7 bayals, 7 trumpets, basahon mo na, puro na brad, wrath of God. Oh, ibubo niya iya kaugot, may mga tanga, may hitsura ka layon, pero ang ila ikog, na mga ikog ka scorpion, nga puno sang mga sting, mga kaabyanan. The moon and the sun, mga abyan, hindi magsiga, the water, turn into blood. Grabe nga mga, never pa na-experience sa humanity. Never pa na-experience, brad. Sa history sa kalibutan, nga ina nga kalisod, nga coming pa, nga matabo sa tribulation period. Hamakon mo na. Tapos karon maghambal ka nga mid-trib, maka-experience pa. Kaya ang hambal sa Bible, wala tagi appoint unto wrath, but to obtain salvation. Amen? Amo na ang Dios dato mga utod. No? Di kita ibutang pa sa pahamak, di na kita maka-experience pa sa kalisod. Kuhaon na kita. Bago mag-abot na mga utod, lalino na kita, i-rapture na kita. No? That's why mga utod, pasalamat kita nga hindi na pag-i-allow sa Ginoo nga kita nga mga Kristohanon mag-antos pa. Damo na ta pag-antos, gusto mo pa mag-antos? No? Hindi na. So gathering. That's why make sure karon gabi tuod-tuod imong kaluwasan. Laruha gyud brad. Kay basin ga assume ka lang ba nga luwas ka. Kay tungod gasimba ka, ga hatag ka man sa Ginoo. So ang imong hunahuna na program nga luwas ka. But in reality, mga utod, wala gali. Wala ka naka-establish ang strong, proper relasyon sa Ginoo. Kag take note, ang rapture, wala na sang part 2. Lamsam na siya, bilog na siya, worldwide. Worldwide. Once and for all ang siya matabo. Kaisarang, kag para sa tanan. Once na bilin ka, ibig sabihin, wala na. Mo experience ka na. Whether you like it or not, mo undergo ka sa tribulation period. Amo na imong chance. Pag hindi ka na-rapture, the only chance, di ka gid magpatatak sa 666. Number of the beast, mga utod. Amo na lang the only chance mo. Kaya take note, sa tribulation period bad, hindi na grace ang salvation. By works na dito. So, isa lang ang dispensation of grace. Karon, pag nasarado na, after rapture, wala na. Wala na. Isa lang ang dispensation of grace, mga utod. That's why, pasalamat ta karon, simple katama ang salvation. Amen? So, gathering, make sure maupod ka mga utod sa pag-gather sini. Every night mag-ampo ko before matulog. Sining ko Lord basin karon nga gabi rapture time na, rapture moment na ni. Kasi pagbugtaw ko ni langit na. Every minute way ta kabalo ga obra ka, gadoko-doko ka da, gapaghilamon ka, ga-drive ka. Wala man ginakilala, adlaw, gabi, kaagahon, gapanyapon, gapanyaga, gapamahaw ka. Tinatubalan. Samtang busy ka da sa imong obra, gulpiada lang. Ida twinkling, uban ay, siling sa Bible. Kung imulang taon karon, grabe na gid ang kalibutan. No? Kaya sikyaron ginato aton kaluwasan. Mga Kristohanon, mga tatay, brad, di bali na, mga nanay, mga lolo, brad. Di na bali, brad, di magpati yung mga apo. Sulwini nga gid sila, brad. Kamu na mismo magsulwining. Ayaw na paghulata ang iban, kung di man sila mabisitahan sa church, kamu mismo. Inyong apo, maka-afford bala kamo, inyong apo ma-impierno someday? Kaya tungod, wala sila nagtuo sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. Maka-afford ka bala. Bata mo, umagad mo, hambala. Nak, di man kamo gaupod sa ako simba, pero amo lang ni tandain ninyo na may Kristo na matay nagpalangga sa inyo. Nagpalansang para ikaw hindi ma-impierno.
Saligan mo lang, ay mo response, required sa Ginoo, saligan mo lang, tuhuan mo lang siya, nga siya ang imong manluluwas. Hindi ang imong ritual, hindi imong religion, hindi kung ano pang ginahimo mo. Subong. Si Kristo lang. Kaya biskan wala ka gasimba, kung magtuo ka, maluwas ka anak. Time will come, kami ako anak, apo, sigurado na ko, kung mapatay ko, sa langit ko, mapatay ang akon nga lawas, pero akon ka lang upod na sa Ginoo. Kag hindi ko luyag nga ako bilang lulo, lula ninyo, tiyo, nga magbulagay ta. Way man kamo gasimba, way mo gaupod, tani mag-updaray ta sa langit. Bahala di taga upod sa simbahan diri. Importante sa piya ka kinabuhi mag-updaray ta dito. Amen. Ano po mang ibang handom na to? Ano po mang ibang handom na to? Magbanggaranon ta, mag ano kada? Amo ba na ang tuyo sa Ginoo? Amo ba na tinutuyo ultimate goal sa Ginoo? Nga kita magkaroon sang damo ng mga propiedad sa kalibutan? Hindi. Ang pinaka-ultimate goal sa Ginoo nga kita makasulwining, madala ta aton pamilya, masugiran ta sila, mapati man o hindi, sugid sa kaluwasan. Share sa kaluwasan, samtang may tsansa. Kaya pag abot ni Antikristo, pag abot sa rapture, why na mga utod? Why na ni nga chance? Sarado na ni nga chance. Busa karon, subong. Hingagawon ta. Aton ni i-grab nga opportunity, brad. Wali, tudlo, share, sulti, na, amo di, kaluwasan. Way ko gahambar sini itong kay baptist ko, hindi, gahambal ko sini, bilang lolo ninyo kay palangga ko kamo. Kag palangga tatanan sa Ginoo, hindi ya luyag, tanan kita, ikaw, ako, may impyerno. May solusyon na ang impyerno. Simple ka tama, gihimo na ni Kristo sa cross. Saligan kag tuhuan mo lang. Amo lang nag-require sa Ginoo sa ato. Amen. Ano po mang handumon taban? Magpundar ta sa mga propiedad sa kalibutan? Wala. Biyaan mo na isa kaadlaw. Pagpiyong sa mata mo, way ka mapudyot, way ka madala. Pero ang kalag na imong nasugiran, ang kalag nga nagtuo sa Ginoo, ang kalagban nga na-convert sa truth, everlasting na, brad. Medyo subo lang ko gamay kay wala ko chance na kawali sa akon biras. Duha man lang tani kami. Kaya nga akon nga bayaw, tong mangod ni Ma'am Vic, Bible baptism na sadto, tapos na-offend ba? Na-offend, naghalin sa Bible bap, karon sa Southern Gasimba. Di kabalo kita sa Southern, walay separation, wala tanan. Tapos, yun gani, subo ko ba? Mga bata, walay separation, walay direksyon kinabuhi. Katong bilas ko po, wala po direksyon sa kinabuhi. I don't know kung luwas, kay wala may proof sa kaluwasan, di ko makita yun nga may Holy Spirit ba? Oh, kagapati makita ang luwas nga tao may Holy Spirit na. So wala may fruit, so di ko kahambal nga Ginoo na lang yun, mga utod. So dito kami kagabi, last night, so of course ang Southern Baptist na nag-funeral, nag-service. So na-mention man kadali si Jesus Christ, namatay sa cross. Pero amo na, wala gi-emphasize nga siya ang ultimate. Nga enough na, sufficient na to. Iba, kung ma-emphasize mo ba nga, enough na to, sufficient na to, way ka na idugang. Dugo ni Jesus Christ, enough na nga nagpatawad sa aton sala. Oh. Medyo nakulangan, ang yatag sa ako nga opportunity, kumitan, Tapos, ang akong kumitan nga gi-prepare, medyo 3 ka paragraph ta nito. Ihambalan po ko kay na nga, Pastor, pwede ba, Pastor, nga i-shorten mo lang imo kumital kay ang kanang lungon abi, katong lubid nga ipahulog na dito, ibitay naman to, nakapatong na dito, nakapatong ng lungon. Di ko magdugay, Pastor, base mabugto to, kag mahulog ang lungon. Kay may sa Davao daw, nga amo na ba, nga nakapatong na dito katong ginapa mo, amo na. Karon ba, siguro nagabok na tong lubid, nga pa mo nahulog daw. Na-deform, baka nag-laptop ang patay dito, kag ang taklob niya dito sa dalom. Amo to hambal sa pastor sa Southern. Kaya Pastor, hindi mo na lang pagpadugayo ng kumital mo, kay insertan ko patani ito ba? Anhon ta kay base daw mapigtas tong lobby ito nga ginapa mo. Amo na kay dugay-dugay, wait a chance. At anyway, no, the-desire man ta nga share kita sa gospel. Pero anong ta kay
Siyempre, ang asawa gyapon ang ang bisan tuod utod na ni Ma'am Vic, may contact naman sila dito nga mo mag-funeral. Bisan tuod nga bayaw ko, pastor ko, pero may church man sila nga Southern, wala man ta right nga si Ma'am Vic, di man pwede makadikta siyang manghud nga, hindi si pastor lang, di man pwede kay, of course, iya man ang bana. Tiyan mo na, hamal ko Ma'am Vic, kung ako na po, ikaw na po magbuot, ayaw di magpa-intra. Ikaw di magbuot. Kung ako naman, siling ko, ihaya ko simbahan. Tapos tanang nga kontak, barangay, ang parol, inform ninyo, mga pulis, ang Rosco, tanan nga Bible study ko, para nga gabi-gabi, gabi-gabi mag-service. Tapos way maghibi-hibi, kanang gahibi-hibi na, way pulos na, kanang gahibi-hibi, amunang mga dungol ba? Amunang gahatag pasaway kay pastor. Kanang kusog maghibi-hibi, amuna karon samtang buhi pa kay pastor, magtino na kamo. Ay magbangon gyud ko kag tampuyongon kung kamo maghibi-hibi kamo da nga kung patay na si pastor. Labon bitaw buhi pa si pastor, gaprit si pastor, sige ka lang pitok-pitok mata mo, way kaga pamati. Ay kaga pamati, tapos karon kay patay na si pastor, kusog ka na magwawawaw da. Maghibi-hibi ka na. Subong abang buhi pa si pastor. Ma-appreciate pa ni pastor gapamati ka. Ga-visit ka, ga-involve ka sa soul winning. Amo nang makapalipay. Kinabuhi ta, short lang ni. Pwede ko buhi subong, memory na ko buwas. Pwede ka buhi subong, memory ka na sunod bulan. Di ba? Lipot lang kinabuhi ta. Amo na nga i-maximize ta atong kinabuhi. Maximize ta ni. Hindi ta pagsayangon mga utod. Ang pagkakataon. Kada adlaw opportunity na nga may mahimo kita sa Ginoo. Hindi pagtuguti, way ka mahimo sa Ginoo. Maglabay ang panahon, way ka nahimo sa Ginoo. Dito sa ibabaw someday, mahinayang ka, sayang. Sayang tani itong mga chances nga gihatag sa Ginoo. Mga utod. Ambal Ma'am Vic, diyan mo ko ihaya sa simbahan. Yapon, asawa ka pastor. Simbahan. May ito kay ligwa. Pila lang ma-accommodate sa St. Peter? Kagamay lang nga space? Taga diri ka. Damo sa diyang abay. So, opportunity sa simbahan para mawalihan na sila dito. St. Peter, pila kabilog, 30, gutok na kamo. Gamay-gamay. Pero simbahan. Kung kamo man mapatay, gusto nyo dire, sige. Welcome na dire. Amen? Mas nabi gani dire, kay damo makuha mga parinti nyo. Pero dapat nami karon nga magtinarong ka na. Kalain, budlay, patay ka na dire, ihambol ta dire. Usahay ra ba pagpatay na ang tao, bisan pirti ka tunto, kini buot ni nga tao, ini siya maayo ni nga ni siya, nami ni siya nga tao, o magtinikal na lang kay patay naman. Tikal na yamban, pero sang buhi pa, way simba-simba. Pero kini nga tao maayo ni siya, nami ni nga tao. Di karon kun ikaw dungol, alangan magtikal-tikal si pastor, kini si di ba? Budlay magmeet lang si pastor kung ano yan. Ano yung bali pastor? Kay alangan magtinikal po si pastor diri. Amen? Akini maayo ni nga yung people ni okay kayo ni way nagapasaway, way kagapasaway nga. Way kagabalik sa hapon. Ara pa ta? Gathering. Amo ning nami nga gathering mga utod. Sobra pa ni sa reunion, sobra pa na sa gathering sa nga klase nga gathering. Amo ning pinaka-special nga gathering. Amo ning pinaka-nami nga gathering. The blessed hope, the coming of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Ambar sa Titus 2:13. Amo na itong ginahulat, the blessed hope. Amo na please lang. Napangabay gid ko, siguraduha ba di mong kaluwasan. Ayaw pagpakuno-kuno. Ayaw pag pasapayan. Ayaw pag siringa, sigurado ko. Pero hindi ka gali. Ayaw. Iba sige, expect ka pero hindi gali mga utod. Salamat sa Dios kay mga abiyan. Utod. Hindi na kita maka-experience sa ginatawag nga tribulation or wrath of God. Amen. Okay, kaduha, there must be grounding. Grounding. Not only gathering, but also there must be grounding. Look at verse 2. Balik ta sa atong text. 2 Thessalonians chapter 2. Look at verse 2.
According sa verse 2, yeah, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. So, dighambalanta diri mga utod, not shaken, not shaken, or troubled. But silingon, dapat ikaw Kristohanon, kabalo ka, grounded ka, pag-on ka, kabalo ka na kung anong kalatabo, subong, nga amo ni. Okay? So, hindi ka na magpanik. Ang Kristohanon nga utod, kabalo ka na, aware ka na sa pulong sa Dios, wala na. Kabalo ka na sila. Amo nang hambal ni Paul, not shaken in mind. Kaya ang mga taga-Tesalonica, nag-worry sila kung ano ang matabo. No? Sa palabuton, ano matabo sa ila. Kaya gisulatan sila ni Paul, siling niya, pagbalik ni Kristo, no, magpakapag-on ka mo, magpakabakod ka mo, kag siling niya, tani ang inyong isip, hindi troubled, hindi nga daw panik ka mo. Okay? Neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. But silingon, dapat kampanti mga utod. No? Dapat settle ang aton mind. Dapat, kita, sober. Oh? Kuhan kita, aton mind, grounded. No? Kaya ang rapture, ang pagbalik sa Ginoo, blessing na. Oh? Dapat din sila disturb mga kabiyanan. Oh? Anong hambal ni Paul, gyapon? Lantawa, verse number 15. Verse 15. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto He called you by our gospel, of the obtaining of the glory. Okay, sorry, verse 15, 13 nagibasa ko. Verse 15, therefore, brethren, stand fast. What's next? And hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Verse 16, now our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace. 17, comfort your hearts. Sunod, establish you in every good word, and work. So, gyambalan sila ni Paul, comfort your heart and establish you. Di dapat magpanik, no? Gitagaan kita sang everlasting consolation. May paglaom kita through grace. Amo na ang Kristohanon. Amen? That's why, mga kabiyanan, no? Si Apostle Paul, ihambalan sila dito, ihambalan sila sa chapter 4, 1 Corinthians 16 and 17, ye sorrow not. Hindi ka mo magkaguol, hindi ka mo magkabalaka. Oh. Anong siling niya? Verse 18. Oh. Verse 13, siling niya dira. Verse 13, chapter 4. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Kaya diri mga utod, nagasubo, nagapanik ang mga Thessalonian believers. Namangkot sila kay Paul, Paul, ano natabo sa amon mga labuan sila napatay? Di sila makadto. So gisulatan sila ni Paul, hindi ka mo magkabalaka. Kay ang Kristohanon nga napatay dira kay Kristo, may pagkadtuan kag upod na sila kay Kristo. Abo na, sorrow not, di ka mo magpata sa mga tao nga may paglaom, but silingon mga unbeliever. Hindi ka mo mag-ilog sa ila. Kay anong hambal ni Paul? Siling niya, for if we believe that Jesus died and rose again,
even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Amen? Kung si Kristo napatay kag nabuhi, subong man sila nga napatay, mabuhi man sila kasubong kay Kristo. Amen? Amo na di sila magkabalaka, di sila. Amo na gimension na ni Paul ang verse 16 mga abyan, ang rapture. Oh. Kaya sila niya diya, verse number 15, 14, kaangay lang sila sang natulog. Ang Kristohanon, ang pagkamatay sa Kristohanon, kaangay lang sang natulog. Pagabanhawon sila, pagapukawon sila someday. Verse 15, for this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive, kita nga mga buhi, and remain unto the coming of the Lord, pagbalik ni Kristo, shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself, si Kristo, shall descend from heaven, manaog, with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. 17, then we, after sa mga patay, ang magsunod kita, then we which are alive and remain shall be caught up, pagasakdaon, together with them in the clouds. Para magtabo. To meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Verse 18, wherefore, hambal ni Paul, iya conclusion, wherefore comfort one another with these words. Amen? So ang aton comfort, gari ang rapture. Amen? Kaya hambal ni Paul, hindi ka mo magpaka-ignorante, hindi ka mo magpakamanol. Kaya kung kita napatay dira kay Kristo, pagabanhawon kita liwat. Kita nga mga buhi, doon man, magsugata kay Kristo sa kapanganuran. Amen? So, not be shaken, not be troubled. No? Dapat kita, kalmado kita, hindi kita magkinabuhi nga ulay Kristo, nga udaway kita balaan. Amo na, maibagid ang paglubong sa Kristohanon sa hindi Kristohanon. Kabantay ka mo, pag napatay nga mga kanang ginalubong nga hindi Kristohanon, grabing wawaw. Wawaw yun ka. Daw makuha na bala? Malipong? Kita gahibi man kita, pero hindi gina nga, grabe gina hibi nga. Ha? Uyog-uyogon mo ginang lungon nga. Grabe gina matumba ng lungon kay ako sa puso mo yun kag. Amen? Kaya kamano kita, kung Kristohano na, makita mo na liwat. May grand reunion, matabo. Kaya natulog lang sila sa Bible. Ang kamatayon sa Kristohano, nagatulog lang. Someday pagabanahawon siya, pagapukawon siya sa rapture. Para, makita taliwat. Ma-reunite kita mga kabiyanan. Nagdito kita. Excited ko makita akong tatay. Excited ko makita akong duha ka utod nga napatay. Excited ko sa mga Kristohanon diri nga nagkalamatay. Ng mga Kristohanon, excited ko makita someday, Brother Ray. Iban pa nato ang mga men. Amen? Maybe anak mo, pamilya mo, brad, utod mo. Amo na gina-anticipate nato, nakaka-excite sa ato. Lord, nawala man. Pero deep in our heart, nakita, kabalo kami someday. Ara grand reunion. Amen? Patay-tatay, gilubong na mo. Hindi man kami kadali, mga utod, mag-utod. Pero siling ko tayo, sige lang, kalma ka lang datay. Kita na itatay. Oh. Isa privilege nga ang anak maka-funeral sa iya tatay. Kita ko tatay ko iya pag-alagad sa Ginoo. Amo na, mga kabiyan, sakit man, normal ginaya, sakitan kita. Pero sa piyak siya na may paglaom. Nga wala to nagkanto sa impyerno. Ang imo nga imo nga labuan. Amen? So, mga abyan, dapat grounded kita, no? Hindi kita shaken, no? Hindi kita troubled, hambal ni Paul. No, dapat di ka mo mauyog-uyog, hindi ka ano ka mo, ang inyong nga isip nga kung ano ang inyong ginaisip. No, sino niya, but ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirits, espiritu man, nor by word sa pulong man, nor by letter, as from us o kung sa sulat damon, halin sa amon, at the day of Christ is at hand. No? So dapat grounding kita, may grounded kita, makabiyanan. Ano pa? Okay?
Unod, mga kauturan. Number 3. Ano pa kita? Okay, number 3. There must be, ikatatlo, there must be guarding. Look at verse 3. Anong siling sa verse 3? Basahon ta. Lantaw ang verse 3. Verse 3 says, let no man deceive you by any means. Ayaw pagtuguti nga may mag-idoy, mag-into, mag-deceive sa inyo sa anuman nga paagi. For that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. So, amon ara ang pagpaandam. Gihambalanta nga dapat maghalong ta, kay before ang rapture, may deceiving. Hello, amen? May pang deceiving. Deception. Si Satan, rampant ang deception before ang rapture. Isa sa mga palatandaan, mga utod, ang ginatawag na, ano ang inyong lesson? Falling away. What is that? That is apostasy. Departing from the faith, departing from the truth. So isa sa palatandaan na lapit na galing rapture, may falling away first. May mag-apostate. Ara na sa kamatuoran, naghalin sa kamatuoran, nagpatis ang bakak, nagpatis ang binutik. Amo na siya. Ang common, mga utod, mas damo magpati, magsunod sa mga baka kaysa matuod. Damo mag-embrace sa lies kaysa truth. Ang truth gina-despise, ang truth gina-condemn, ginapatihan, gina-embrace ang butig. So, di ta matingala kung nga ang sa mga religious groups karon damo kaayo, dali lang ma-embrace, dali nila maganyak, dali nila madala. Samantala kung kita magsugid sang truth, akig sila. Di sila magpati. Isikway nila. Hambalang kang kulto. Dad, gipredict sa Bible. Amen? Gipredict sa Bible. Di ta matingala. Kay before the rapture, there is a falling away first. May baliktad, may mga kabiyanan. Okay? Kaya, hambal ni Apostle Paul, magbantay kita, maghalong kita, mga kauturan. Verse number 10. Ano ang hambal sa verse 10? And, verse number 9, even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders. Klaro? Nga si Satan in the last days, mga abyan, ang iyang pag-ubra, mag-double time siya. Ang iyang main job, take note, si Satan may gahom. Gamahanan si Satan. May power siya bad. Mo-deceive sa mga tao, ma-attract ang mga tao sa mga binutig. Power and signs, maghimo siya sa mga signs nga makapati ka nga daw siya man, daw tuod man. And lying wonders. Verse 10, and with all deceivableness, ina nga word. Deceivableness from the word deceive. Of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of what? The truth. Why sila pagpalangga sa kamaturan, that they might deceive, nga tani, maano sila, maluwas sila. And for this cause, amo nga kabagdanan, sila ni Paul, God shall send them a strong delusion that they should believe a lie. So, bangon sila, gintugutan na lang sa Ginoo, Brad, na magkaroon sila ng strong delusion. Gi-allow na lang sa Ginoo. Kay gi-refuse ba nila ang truth, gi-reject nila ang truth, o sige, gi-allow na lang ni Lord na magpati sila sa butig. But lantawa mga utod. Verse 12, that they all might be dumb, who believe not, what? The truth, but had pleasure in unrighteousness. Mga utod. Amo na siya. Kaya kita nga mga Kristohanon, maghalong ta. Okay? Aton, uyatan ang kamatuuran. Magbasa ta sa Bible, mag-learn ta sa Bible.
para hindi kita ma-deceive. Amen? Sa mga sa yawa. Verse number 15. Anong hambal dira, mga utod? Therefore, brethren, hambal ni Paul, stand fast, sunod, and hold the traditions. Hindi di sa tradition, kundi teachings ni Paul. Hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Siya, bangod sini, tindugan ninyo, uyatan ninyo, ang mga butang nga akong gintudlo sa inyo. Hambal ni Paul, gi-challenge niya ang mga taga-Tesalonica nga stand fast, magpakapag-on sila. Okay? That's why kung hindi kita, wala kita knowledge sa Bible, prone kita sa deception. Kung wala taga-learn sa Bible, prone kita sa deception. Dependent ka lang sa wali, ikaw mismo sa kinabuhi mo, personal mo, wala ka Bible study, possible, ma-deceive ka yun sa yawa. Ma-attract ka kay wala ka man sang kuan brad, knowledge sa Bible. No? Ibag yun kung may ara kita knowledge sa Bible, kay ma-detect naton ang lies. Amen? Anong hambal ni Paul? Chapter 28, mga abyan, o chapter 20, verse 28, Book of Acts. Amo ni pagpaandam niya sa mga Kristohanon. Amo ni warning. Acts 20:28. I would like to request the ladies to please read. All the ladies. Acts 20:28. And 29. Acts 28. Chapter 20, verse 28 and 29. Ready? Ladies, go. Verse 30, please. Also your own selves Christ, speaking the first things, to go away disciples after them. Oh. That's the warning of Apostle Paul. Maghalong ka mo. Kaysa akong pagbiya, may mga ravening wolves, may mga wolves nga abi nimo, gakir sila sa flock, pero ang ila gali obra, i-deceive nila. I-deceive, ang bali Paul, mga utod. For I know this, that after my departing shall grievous wolves. Hindi lang wolves ang pagka-describe niya, grievous, na pintas ba? Anang maiso, grabe, walay awa, walay patawad. Ang munang word nga, grievous. First, no? Grievous wolves. Sila niya, ano himuon nila? Enter in among you, not sparing the flock. Wala siya, respeto, walay pakialam. Iyang gubaon ang flock, brad. Ano himuon niya? For I know this. Verse 30, also of your own selves shall men arise speaking perverse things to draw away disciples after them. Kaya gihambalan ni Paul, mga abyan, dito mga tao nga dapat ang pastor, ang elder of the church, dapat i-feed niya lagi. No, constant. I-feed niya. As overseer, ang iya main function, main job to overseer, bantayan niya ang iya flock, and to feed the church of God. Kaya nga aman, gibakal na sa Dios sa iya hamili nga dugo. No? Which he had purchased with his own blood. So bala ni Paul, na-anticipate ni Paul nga may mga tao nga mag-take advantage. Paghalin niya, sila naman. Pero ang ilang himuon, patalangon, bungkagon, kag i-manipulate ang flock. That's why hambal ni Paul nga dapat maghalong sila. May mga tao nga mag-enter, magsulod dito sa ila, mga kabiyanan. So dapat i-guard, no? Guarding. Dapat may guarding ang isa ka Kristohanon. I-guard naton mga kabiyanan. Galatians chapter 1, before kita mag-proceed sa last point, Galatians 1:6. Ari yapon warning ni Paul. Galatians chapter 1 verse 6. Tanan lalaki, pakibasa please. Verse 6 and verse 9.
chapter 1. Galatians chapter 1, verse 6 and verse 9. Tanan lalaki, ready, go. Okay, verse 6 nag-mention that there will be another gospel. Another gospel. Singyar, di ako matingala kung someday ma-remove ka mo. Madala ka mo sa mga nagapakuno-kuno nga may ara gospel. Pero ang ila ginatudlo another gospel. Okay? I-pervert nila ang tuon nga gospel. That's why ginsuratan sila ni Paul, gipaandaman sila ni Paul. Verse number 9, hambal ni Paul, as we said before, so I say now, gihambal ko na ni sadto, pero liwaton ko, si Paul, I say, I now again, if any man preach any other gospel unto you that he have received, let him be, what? Accursed. Oh. Di nyo pagbatunon. Oh. Kaya ina nga gospel, hindi na gospel nga tuod. Pagsiling another gospel, that is perverted gospel. Amen? Perverted gospel. Kung ang gospel of grace of God, laktan mo sa works, that is perverted gospel. Isa lang ang gospel nga makasave sa aton panahon. Amo ang gospel of the grace of God. Oh. Another gospel. So I hope kita mga utod, like I said, aton kabisado ang aton gospel subong. Oh, ang gospel nga makasave sa aton subong. Bahala na, di ka kabalo sa iban. But make sure ang aton gospel nga makasave subong, kabisado mo gan. Biskan balik-balik ta doon ka, paano ka naluwas? Ano nga gospel makaluwas? Sa panahon nato karon, ano nga gospel ang aton saligan na makaluwas? Dapat kabalo ka magsabat directly. Dapat may verse ka, anong verse ang makasave sa ato subong? Oh, 1 Corinthians 15:1-3. Oh, pwede po dihambal mo. Acts 20:24. Gospel of the grace of God. Naghihambal ni Paul. Ano ng gospel of the grace of God? Ephesians 1:13. Ephesians 2:8 and 9. 1 Corinthians 15:1-4. Amo ng gospel makasave sa aton panahon. Hindi ng gospel of John 3:16. Gospel of John 14:6. Gospel of John 3:3. Except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Dito siya mo. Gospel kingdom na siya. Oh. So dito ta sa Pauline epistle. Importante ba? Tandaan nyo, Pauline epistle ang aton gospel subong. Kung hindi Pauline epistle, gigamit mo, gospel of the kingdom na mga verses mo gigamit. Hindi na para sa aton nga panahon. Klaro ba? Amen? Okay? So dapat i-guard na to. Kabalo kita, mga utod. Ang ni Paul, di kita ma-shaken o di kita ma-deceive, mga kabiyanan. And last, look at verse 13. Balik kita sa atong text and we will end with this point, mga kapatid. Verse number 13. Verse 13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Verse 14, whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So, last and final, mga utod, is what? Glorifying. Ang pagbalik sa Ginoo, mga utod, is glorifying. Amen? Oh, glorify. No? Pasalamat kita. Sila ni Paul, thanks for salvation. Okay? Nga aman. No? Thanks for salvation. Pasalamatan nato atong salvation. Tapos, thanks for, ano pa? Sanctification. O, nag-mention si Paul, 2 ka butang.
Okay? Kita ma-final na aton sanctification. May ara kita positionally sanctified, positional sanctification. Pero naa kita yung ginatawag future sanctification. Masanctify kita ba? Ultimately, dito pa. Kaya subong, sanctified na kita positionally. Pero ang aton daily battle, brad, ara pa na. No? Sige, struggle pa kita. No? Pero someday, during the rapture, fully sanctified na kita. Mga utod. Ibig sabihin, di na kita makasala. Okay? Amo nang hambal ni Apostle Paul. Kaya, hambal niya, but thanks be to God. No? Pasalamatan ta ang Diyos. Aton i-glorify ang Ginoo. Ang aton na Savior, the Lord Jesus Christ. Ang mga kabiyanan. No? Glorifying, mga kabiyanan. Kung sa diin, okay, naka-obtain kita sang gospel, naka-obtain kita sang glory because of our Lord Jesus Christ. Amen? No? Mga kabiyanan. So, we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Amen? So, we are bound to give thanks. Okay? Unang ang Kristohanon, hindi maubusan sa pagpasalamat. Ang mga Kristohanon, mapasalamaton. Kaya kita, mga kabiyanan, ang mga unbeliever na material lang abutan, naghahatag sila sang kalipay. Pero limited lang na utod, no? Temporary lang na ang mga butang ang maangko nila. Samantala aton ginahulat ang eternal, no? Siling niya ni Paul sa Corinto 5:8 ba na nga ang makita sa mata temporary, apang ang hindi makita is eternal. Oh. 2 Corinthians 5:8. Ko lang, no? Mga abiyan nabi di siya nga verse nga sa aton, naga-encourage sa aton mga utod, no? Hindi. Katong eternal. Ang makita sa mata is temporal. Ano ito nga verse? Oh. Kita niyo, Brad? Hindi man sa verse 8. Oh. Sige, assignment yun na lang. Oh. Basta ang paghahambal mga utod. Ano? 4:18? 2 Corinthians? 4:18 gali daw. Okay. 4:18. Yon. While we look not at the things which are seen. Wala kita galantaw sa mga butang nga makita, but at the things which are not seen, apang sa mga butang nga hindi makita. Amen? Naaman, for the things which are seen are what? Temporal. But the things which are not seen are eternal. So ang Kristohanon dili after sa butang nga makita. Dito ta mag-focus sa mga butang hindi makita. Amen? Mga butang hindi makita. Usahay maidoy ta sa mga butang makita sa mata. Sayang Kristohanon busy. Perti ka busy. Nga halos wala na time sa Ginoo. Ikaw niya nabalaan, tigulang na siya. Okay, tigulang na siya, di na magamit kayo sa Ginoo. Kaysa batanon pa, super busy, bro. Di man tani mali maging busy, pero dapat ay mo ka busy, balansihon mo. May busy ka man sa Ginoo. No? Kay kanang atong gibasihan subong temporary lang na. Temporal. Importante ang eternal. Amen. Pray kita Ginoo, salamat sa ining gabi. Thank you Lord sa imong pulong.
amo nabatian about the coming of Jesus Christ. Salamat, Lord, nga kami bilang Kristohano may ginapaabot kami. Ang amon pinaka-joy, Lord,